Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ayan nga po mga sangkay, no? Mayroon pong malaking pasabog sa araw na ito. At yung mga dokumento mga sangkay na hawak po nitong si Cabral, yung yumaong mga sangkay na former undersecretary, na sinasabi nga po mga sangkay na ang taong ito siya daw po yung nakakaalam sa lahat ng mga kalokohan sa DPWH, o siya po mismo ang nagmamaniobra mga sangkay actually sa mga sinasabing insertions. So sa madaling sabi, malaki at matindi ang kaalaman niya mga sangkay tungkol po dito sa mga ghost projects, mga insertion na mga proyekto na hindi po naman nag-i-exist ng tunay, no? Ngayon, ito ang balita mga sangkay. Sobrang daming dokumento niya, no? Ayan po yung mga documents, mga sangkay, na sinasabing ngayon, hawak na daw po ng ombudsman. Ngayon, ito na ba ang magiging katapusan ng lahat ng mga kurap? Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami mga sangkay dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga mga sangkay. Ayon po dito, pag-iingat sa computer, mga dokumento ni former DPWH Undersecretary Cabral. Okay? So, ayan po mga sangkay, ito po yung latest update patungkol po dyan mga sangkay na talagang namang marami po ngayon ang nagbibigay ng komento. Iniisip nga po nila mga sangkay na baka burahin daw po yung mga dokumento na nasa loob, yung mga listahan, kasi kumpleto sa recados daw po talaga. Andun lahat ng mga insertions, andun lahat yung mga pangalan mga sangkay, kasi itong si Cabral, siya daw po yung magaling siya daw po yung napakagaling gumawa ng mga proponents, mga insertion sa bawat po mga senador at mga kongresista. So hindi po ito basta-bastang tao mga sangkay. Talagang nga namang napakalupit ng taong ito, kasi sabi pa nga po ni Yusek Bernardo, itong taong to daw mga sangkay ang kumbaga master gumagawa ng master plan kung paano i-execute lahat ng mga project, nag-i-exist man yan o hindi. Pambihira. Ayon po dito na i-turn over na ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang mga computer at files mula sa opisina ng yumaong si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral, alinsunod sa sabpina mula po mga sangkay sa Office of the Ombudsman. So ayun, well, ang isa lang naman dito sa katanungan mga sangkay, mabibigyan na ba ng hustisya yung mga Pilipino na inabuso nitong mga korap na mga politiko? Kasi we all know naman mga sangkay na garapalan po talaga yung nangyari sa ating bansa. Yung mga ghost project sa Pilipinas talagang makikita po natin, harap-harapan na po tayong ninanakawan nitong mga buwakang politiko. 'Di ba? Tingnan niyo mga sangkay, yung mga kalsada po natin. Alam niyo kung matino lang lahat ng mga politiko at yung budget para po sa mga quality projects inagagawa na maayos, na-i-execute na maayos. Guys, napakaganda ng Pilipinas. Maganda po yung mga kalsada natin. Maganda po yung kumbaga sitwasyon ng ating bansa ngayon, kahit papaano. Pero dahil nga po pinamugaran po tayo ng mga hurap ng mga politiko, ito po yung nangyayari mga sangkay sa atin. Di ba? Pambihira. Alam nyo, good thing na lang din po talaga na mayroon pong Marcos na naging presidente. Di ba? Kasi kung hindi po si BBM umupo, anak ng tokwa, isipin nyo na lang kung hanggang kailan ito aabutin. Kasi kahit sa panahon ni PRRD, rampant ang ghost projects. Kanino nang galing? Kay PRRD. Siya mismo ang nagsiwalat. Kahit si Belica, alam niya yan. Kasi nga po,
Sila yung mga nakabisto nito noon, pero wala lang po talaga, ang mali lang po talaga nila, wala silang ginawa. Wala silang naging aksyon. Wala ngang pinangalanan, di ba? Walang pinangalanan, mga sangkay. Na mga, ang naalala ko lang, nagsalita lamang po sila Belhica. Marami daw po mga mambabatas, isangkot sa kickback, at kung ano-ano pa sa DPWH. Pero never po tayo nakarinig ng balita, mga sangkay, na sasabihin, ayon sa report, itong kongresista na ito, talagang namang nagnakaw, ito yung pangalan, ito yung listahan nila. Walang ganun. Kailan tayo nakakita ng listahan ng mga malalaking buhaya? Panahon po ni PBBM, siya lamang po ang kaisa-isa, mga sangkay, na nakagawa niyan. Wala pong iba. So, ang tanong dito, paano kung hindi si BBM naging presidente? Ibig sabihin, ganun kagrabe yung ugat ng korupsyon, yung sindikato ng mga corrupt officials sa Pilipinas, ganun kalala. That's why we have to support the president's call against corruption, mga sangkay. His actions against corruptions in our country, mga sangkay, talagang namang kailangan po natin suportahan yan. Kasi kung wala, imagine nyo na lang kapag wala na si BBM, what if iba yung presidente? Tapos yung presidente pa yung mga kumakampi sa mga buhaya. Mapapansin naman natin ngayon yan kung sino yung mga taong yan, mga sangkay, di ba? E di paano na yung bansa natin? Di kawawa yung Pilipinas. Nagbabayad po ng buwis sa mga Pilipino, tapos ninanakaw lang nito mga buhaya. Ang saklap, di ba? So ito na yung mga sangkay, yung mga dokumento, ang kakapal, tingnan po niyo yung mga documents na yan. Ganyang kakapal yung mga dokumento, mga sangkay, na ibinigay na po ngayon ng DPWH sa Office of the Ombudsman. At ito ngayon, mga sangkay, ay susuyurin po talaga. Titingnan po ng Ombudsman kung sino, ang pagkakaalam ko, lahat daw po ng mga kongresista at mga senador nung panahon ng maglabas ang Pilipinas ng national budget, sangkot, mga sangkay. Sangkot lahat. Maliban po sa mga bagong elect, like for example, itong sila Ping Lacson, no? Na matatagal na pong na bago pa lamang pong elected officials nitong nitong Mayo lang, no? Sila nung eleksyon. Pero itong mga nauna pa, mga sangkay, sila po yung mga kumbaga naglagay nun lahat, kahit nga po si Loren Legarta, mayroon din po siya. Kahit sino pa po dyan, mga senador, mayroon din daw po siya. So ngayon, mga sangkay, medyo medyo talagang bakbakan ito ngayon. Lahat kasi sila involved. Kapag ka nagkabisuhan na po dito, magkakaalaman na kung sino ang mga dapat kasuhan. Yun yung pagbabasihan po ng Office of the Ombudsman. Alright, so kayo ba, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Eto na ba yung magpapakulong itong malaking mga dokumento, mga sangkay, na hawak daw po, mga sangkay, ni Cabral, na ngayon ay nasa Ombudsman na? Comment down below ano pong inyong mga opinion. Guys, huwag niyo pong ngailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.